Magsilbi sana itong warning para sa ating mga riders na bumabiyahe ng tanghali. Sa social media, ito ang mainit na pinag-uusapan. Ang video ng vlogger na si Sherilyn Torcelino o mas kilala sa social media bilang Goddess Moto. Isang security guard ang bumuhat sa kanya at isinakay siya sa wheelchair. Ano kaya ang nangyari kay Goddess Moto? Ang buong kwento, mamaya. Samantala, narito muna ang ating health and wellness doctor na si Dr. Oyi Balburias para sagutin na nga po ang mga ipinadala ninyong katanungan sa ating Facebook page. Good morning sa iyo, Doc Oyi. Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso. First question for you, Doc Oyi. Totoo bang nakakababa ng presyon ang pagpapamasahin ng paa sa gabi? Nako, ang tanong na yan galing kay Eliza Jimenez. Yes, Elisha, tama ka, no? Kasi alam mo, apat ang dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng problema sa presyon. Ano? Isa dito ay yung balanse ng tinatawag nating autonomic nervous system. Ito yung sympathetic at saka parasympathetic nervous system. Ito yung naapektuhan siya ng chronic stress. No? So, ang pagmamasahe, meron tayo mga nerve points, no, sa ating paa na pwedeng nakakonekta sa ating utak kung saan mababalansin natin yung dalawang sistema. Yung parasympathetic, mag-activate siya kung tayo ay nare-relax, no, o nakakalma. So kaya nakakatulong din ito para bumaba ang presyon sa ating katawan. So apat ang mekanismo kung bakit tataas ang presyon. Isa nga dyan yung tinatawag nating autonomic nervous system or yung imbalances nito. Kapag usaping pangkalusugan, dapat laging updated. Department of Health o DOH idineklarang National No Smoking Month ang buwan ng Hunyo. Pero ang bilang ng mga kabataang gumagamit ng e-cigarette sa bansa, dumarami. At ang kaso naman ng dengue sa Pilipinas, bumaba. At ngayong National Kidney Month, paano nga ba natin mapapanatiling healthy ang ating mga bato? Pasadahan na po natin ang lahat ng yan sa Pinoy MD Latest Health Update. Ngayong Hunyo, National No Smoking Month ayon sa Department of Health. Layo nitong ipaalam sa publiko ang masasamang epekto ng sigarilyo at e-cigarette o vape. At hikayatin silang tigilan ang bisyong ito. Pero ang nakababahala ayon sa Health Promotion Bureau Representative ng Department of Health na si Armond Arguellas, bumaba man ang bilang ng mga gumagamit ng tobacco sa Pilipinas sa loob ng 10 taon, tumaas naman daw ang bilang ng mga kabataang naninigarilyo. Kasama kasi rito ang bilang ng mga gumagamit ng e-cigarettes. Ayon po sa Global Youth Tobacco Survey, 14% o isa sa bawat 7 kabataang edad 13 hanggang 15 ay gumagamit na po ng tinatawag na e-cigarettes kada araw. Pero ayon po sa batas, ang edad na yan ay hindi pa raw dapat pinapayagang manigarilyo. Ang isa sa nakikitang dahilan nito, ang accessibility o madaling mabili sa mga tindahan, kiosk o kaya naman online. Ayon sa mga eksperto, mali raw ang paniniwala na mainam na alternatibo sa paninigarilyo ang e-cigarettes o vape. Posible rin kasing magkaroon ng mga gumagamit nito ng sakit sa baga na kung tawagin ay EVALI o yung e-cigarette or vape-associated lung injury. Sa ngayon, inaaral ng Department of Health na amyendahan ang batas para itaas ang legal age sa paggamit ng vape. Mula 18 years old, gagawin na itong 21 years old. Ngayong nadadalas ang pag-uulan sa ilang mga lugar sa ating bansa, hindi mawawala riyan siyempre ang kaso ng dengue. Pero ayon sa Department of Health, bumaba naman po ang bilang ng kaso ng dengue sa ating bansa. Yan daw ay dahil sa maagap na paghahanda ng mga Pilipino kontra dengue. Mula sa bilang na 5,380 na kaso ng dengue, bumaba ito sa bilang na 5,211 itong Marso hanggang Abril. Sa kabuuan, nagkaroon ng 59,267 dengue cases mula sa pagpasok ng taong 2024. Mula rito, naitala rin ang 164 na kaso ng pagkamatay dahil sa dengue. Ang payo ni Health Secretary Teodoro Herbosa, puksain ang mga lamok at pinamumugaran nito para hindi pa makapaminsala ang dala nilang dengue.
Sa bisa ng Proclamation Number 184, idineklara ding National Kidney Month ang Hunyo. Ayon sa datos, nasa 6,000 ang namamatay kada taon dahil sa sakit sa bato. Ang ilan po sa mga palatandaan na ikaw ay may sakit na sa bato ay pamumugto ng mata, pamamaga ng ilang bahagi ng katawan lalong-lalo na sa bukong, pananakit ng likod lalong-lalo na sa may bandang ibaba o rib cage, pagbabago sa dalas ng pag-ihi, at pagtaas ng ating blood pressure. Para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa bato, payo ng mga eksperto, panatilihing normal ang ating blood pressure, blood sugar at magkaroon ng masustansyang dieta. At yan po ang ating Pinoy MD latest health updates ngayong pong buwan ng Hunyo. Laging tandaan, basta usaping kalusugan, dapat laging updated ka. And for our next question for you, Doc Oyi, palagi raw siyang nahihilo, sumasakit ang ulo at ilang beses na rin daw siya na nahimatay sa magkakahiwalay na taon. Ang tanong pa niya ay madali rin daw siyang mapagod at saka hingalin. Ano raw kaya ang kanyang kondisyon? Ano ba yan, Doc? Ang tanong na yan mula naman kay Wilfredo Castro. Nako, Wilfredo, yung mga sintomas na binabanggit mo, yan ay hindi pinababayaan, lalo na kung ito ay persistent. No? Maraming pwedeng mga sakit or karamdaman ang pwedeng magdulot ng tinatawag nating bigla kang nahihimatay o yung syncope na tinatawag natin. Pwedeng konektado yan sa puso, no? Or pwedeng konektado mismo sa problema mo sa dugo, lalo na kung ikaw ay anemic. Pero mahirap i-assess, no? Sa pamamagitan ng mga impormasyong binigay mo sa akin lamang. Importante ngayon ay kumonsulta ka sa doktor, no? So lalo na kung ito palang mga sintomas na nararamdaman mo, madalas kang mahimatay, madali kang hingalin, kung ito ay nagmumula sa puso, no? O merong bagay na nakakaapekto sa iyong puso, magiging delikado yan. No? Maaring mag-manifest yan ng isang acute na condition or event na kung saan maaring malagay sa alanganin ang iyong kalusugan at ang iyong buhay. So ang mapapayo ko sa iyo, Alfredo, ikaw ay kumonsulta na sa doktor, particular siguro sa isang cardiologist or at least sa isang general internist na katulad ko, no, para ma-assess at makapagpagawa ng mga laboratory test upang malaman na natin kung bakit nangyayari itong mga ito sa iyo. Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang truck na binabaybay ang Kabangahan Road. Hindi na isara ang likurang pinto nito dahilan para humampas ito sa motorsiklo sa kabilang linya. Buti na lang at nakaiwas ang rider. Pero dahil nawalan pa rin siya ng kontrol, ay sumemplang pa rin siya at ang kanyang angkas. Kamusta na kaya ang lagay ng dalawa? Abangan mamaya. Ang angkas sa motorsiklo, isang grade 12 student sa Kabangahan, Cebu, na pauwi na raw noon mula sa eskwelahan. Maayos naman po yung pagtakbo ng motor. Nakita ko po yung tailgate na papunta sa amin. Nataranta po talaga kami ng driver. Baka po kasi, nag-alala kami, baka po kasi matamaan po kami ng tailgate. Sa bilis nga raw ng pangyayari, hindi na siya nakakapit hanggang sa tuluyang sumemplang. Ang tiyahin niyang si Gings, idinetali ang nangyari sa pamangkin. Ang motor naman ay nabangga sa pader, saka ang pamangkin ko nabagok yung ulo niya sa pader. Ang natatandaan ko noon ay tumama po yung ulo ko sa pader, pero hindi naman po kayo malakas. Nauntog sa pader. Ang viral video na ito ipinakita namin sa isang orthopedic doctor. Sana walang head injury and walang neck injury, neck fracture. Ayon sa eksperto, delikado ang hindi pagsusuot ng helmet kapag sumasakay sa motorsiklo. Motorcycle is the #1 cause of motor vehicular accidents. So it's imperative na magsuot tayo ng protection gear which includes the helmet at saka yung mga paddings natin sa katawan. Helmet kasi kung ano tanong mangyari pag tumama yung ulo mo, at least may protection ka from high impact. Dagdag pa ni Doc, ang kawalan ng proteksyon sa ulo ay pwede maging sanhi ng serious head injury.
Kung meron kang signs and symptoms like blurring of vision, vomiting, or loss of consciousness, there's a high probability na baka meron kang brain injury or meron kang hematoma or may bleed sa loob ng head mo. At kapag nagkaroon ng matinding bleeding sa utak, maaari itong ikamatay. Worst case scenario could lead to death. Depende kung saan nag-pool yung blood. Kung banda sa baba ng ulo nag-pool yung blood, in less than 24 hours, pwede kang mamatay. Bukod sa head injury, pagkabali ng buto ang isa pang posibleng mangyari. Aside from the head injury, you can also have cervical spine, lalo na kung nagganon yung head mo. Kung hindi cervical spine, entire spine, possible na kasama. Pwedeng thoracic injury, either magkaroon ka ng fracture sa ribs or nabalian sa pelvis. And then yung extremities, upper and lower extremities, pwedeng mabalian. Samantala, laking pasasalamat naman daw ng tiyahin ng biktima dahil walang naranasang sintomas ng head injury ang kanyang pamangkin. Noong mga oras na yun, hindi po siya nagsuka. Nagpapasalamat din ako kasi wala nangyari sa pamangkin ko. Pagkatapos naming bumangga, nakatayo naman po kami pareho ng driver, tapos hindi naman po ako nahilo at saka nahimatay. Maayos na po ang lagi. Para naman daw makasiguro sa kaligtasan ng biktima, ay dinala pa rin siya sa ospital. Nung sinugod namin siya sa ospital, sabi ng doktor, need siya i-x-ray kasi pag sa oras na yon ng aksidente, pag nahimatay siya o nagsusuka, baka need siya i-CT scan. Mabuti na lang daw at bumuti naman agad ang lagay niya. Hindi natuloy yung CT scan dahil hindi po siya nagsusuka at nahimatay na, sa time na yon na aksidente sila. Probably mild lang yung nangyari sa kanya, concussion lang, na nabugbog lang yung brain niya. Pero after 24 hours, kung hindi napagawa, pwede nating i-recheck after 6 months, 3 to 6 months. Kung sakali namang may makitang aksidente, ito ang tips ng eksperto. One is always secure the scene kung safe o hindi bago tayo tumulong. And then two, call for help. Always call for backup before ka tumulong para after mong matulungan during the process na tinutulungan mo siya, the help is already on the way. Kung sa kamay o pa ang injury ng pasyente, pwede raw maglagay ng splints bilang first aid. May mga kahoy or mga karton na matitigas na pwede nating i-roll. Kung bali yan, pwede nating i-apply one on each side of the limb, tapos talian na lang up until makarating tayo sa hospital. If there is an active bleeding, halimbawa, lumabas yung motor, tumatagas yung dugo, pwede nating kumuha tayo ng malinis na gasa or malinis na mga damit, ipapack natin immediately on top of the bleeding area para makompress. Para ligtas at iwas aksidente sa pagmotor, ito ang tips ng road expert na si Captain Jobert Tolentino. Pag nagmamotor tayo, dapat naka-safety gears lagi. No? Kahit yung angkas natin, dapat naka-safety gear din. At least helmet. Kung talagang wala tayong ibang gears, at least yung helmet. Payo naman ng eksperto para maiwasan na ang ganitong klase ng aksidente. As drivers ng mga four-wheel vehicles, especially ng trucks, dapat chine-check natin yung sasakyan natin bago tayo magta-travel. Kaya nga sa truck meron tayong pahinante. So yung pahinante, aside from the driver, dalawa kayong nag-check niyan. So para safe talaga na wala tayong maaaksidente. At para naman sa mga nagmamaneho ng four-wheel vehicles, paalala ng road expert, dapat alerto sa kalsada. So as drivers, dapat hindi lang yung sasakyan ang okay, dapat pati ikaw. Maliban sa chinek natin yung sasakyan, dapat i-check din natin yung sarili natin. Dapat meron tayong sapat na tulog at dapat physically fit tayo to handle our vehicle. Nag-iwan naman ng aral ang insidente kay Ivy. Ang lesson na natutunan ko ay dapat mag-ingat palagi at saka mag-pray lang po sa kada biyahe.
And then, magsuot lagi ng helmet kapag bumibiyahe. Ang driver ng truck agad naman daw nakipag-usap at nakipag-areglo sa pamilya ni Ivy. Kapuso, paalala sa mga rider at angkas na motorsiklo, huwag kalilimutan ang pagsusuot ng helmet. At paalala rin sa mga driver, dapat siguraduhin nasa kondisyon at walang aberya ang sasakyan bago bumiyahe para maging ligtas at hindi makaaksidente pa ng iba. Samantala, back to our Facebook question, Doc Oyi, bakit daw kasi kaya siya madalas inuubo lalo na kung malamig ang panahon? Question na yan mula naman kay Forbes Pakunla. Alam mo, Forbes, ang ating lalamunan, meron niyang tinatawag nating mucosal immune system, papunta rin doon sa ating baga, So, ang extremes of temperature, sometimes pwede itong mag-trigger para yung ating immune system dyan sa ating lalamunan ay ma-activate. Kasi minsan, nape-perceive nila na pag extreme cold, na ito ay danger or stranger. So, ang gagawin nila, they will activate their defensive response. Kasi yan ang trabaho ng ating immune system, para tayo proteksyonan. So, kung meron silang nape-perceive na gustong pumasok doon sa ating lalamunan, they will activate the coughing reflex, Minsan nga, magpo-produce pa sila ng plema para mailabas nila yung perceived na danger or stranger or mikrobyo na gustong pumasok doon sa ating katawan. Pero minsan, kahit walang mikrobyo, extremes of temperature, lalo na't magdudulot ito ng pagkatuyo ng ating lalamunan, pwedeng maging dahilan kung bakit ka umuubo during those changes in temperature. Madalas na inaayawan ng mga chikiting ang gulay na ito dahil sa kanilang itsura at lasa. Yan ang maladaliri at malapot na okra. Pero ang okra, posible na makatulong sa high blood at diabetes at iba pang sakit? Totoo nga ba ito? Alamin mamaya mula sa eksperto. Ano ba ang takbuhang home remedy ng mga kapuso nating mataas ang BP? Serpentina, legit na effective kasi may high blood din ako. Gawing candy ang bawang. Nilalagay sa ilalim ng dila. Yung lemongrass at lime, maganda. Tapos kumakain din ng mga fermented like pickled garlic. Ano naman ang inyong home remedy para sa diabetes, mga kapuso? I usually boil soursop leaves, avocado leaves, bayabas leaves, and drink it every other day. Insulin plant, pag tumaas ang blood sugar ko, 2 dahon lang katapat, back to normal na. Happy morning mga Kapinoy MD! Nalaman na natin ang say ng ilan nating mga kapuso sa kanilang home remedies pagdating sa high blood at diabetes. Pero may ikikwento ako sa inyo. Alam nyo ba na meron tayong kapuso na ang way to a healthier life niya daw ay okra? Tara, alamin natin ang kwento niya. Sa probinsya ng Camarines Sur, nakilala namin ang 36 anyos na si Jason Nicard na tila nabubuhay sa kantang Bahay Kubo. Sa bakuran kasi nila, maraming gulay ang nasa paligid-ligid. Love ko talaga ang pagtatanim, love ko ang nature, love ko yung mga gulay. Mas pinipili namin kainin ng gulay, more on sa mga meat and then sa ibang pagkain. Literal din daw na gulay is life para sa magulang ni Jason. Kaya, nang magkaroon ng sariling pamilya, nakasanayan na niyang bigyan ng mga inuming may gulay ang kanyang mga anak at asawa. Isa na rito ang okra-infused water o tubig na may ibinabad na okra. Natutunan to ng aking ina mula sa kanyang ama na na-apply ko din sa sarili ko at hanggang ngayon ay ina-apply ko sa mga anak ko. Ito raw ang naging solusyon ni Jason para mawala ang ubo ng kanyang anak. Dok, totoo ba na nakakatulong daw ang okra para sa ubo? Cough syrup yarn? In a way, may property din yung okra that can lubricate or enhance the mucosal integrity doon sa ating lalamunan. Dahil sharing is caring, ibinahagi na rin ni Jason ang recipe ng kanyang inumin sa kanyang followers online. Kung gusto nyong mabilis guminhawa ang inyong pakiramdam, pagkatiwalaan nyo ang kombinasyon kong ito, safe at pure organic. Isa raw sa mga nakapanood dito si April na minsan ang nakaranas ng hirap sa pagdumi at pananakit sa likod matapos niya manganak.
panahon na yun, bago ko na-discover yung okra na yun, medyo bloated po ako tapos naghahanap talaga ako ng antioxidant. Parang feeling ko ang bigat ng pakiramdam ko po. Sabi dun sa video ni Pinoy Farmer, medyo nakakapayat din tapos antioxidant nga po. So wala naman mawawala sa akin. Gulay naman siya. Yun lang, kailangan ko lang tiisin yung lasa. So tinry ko na rin po. Doc, totoo ba na nakakatulong daw ang inuming may okra sa ating bowel movement o pagdudumi? Ang okra, mayaman yan sa fiber, mayaman yan sa vitamin K, sa magnesium, sa manganese. Meron siyang mga tinatawag nating phytonutrients, sa tinatawag nating phytosterol, no? Which is good, no, in controlling blood cholesterol. That's why maganda din ang okra para sa fiber content nito. That's why kung kayo constipated, at the same time kayo ay dehydrated, at ito ang dahilan kung bakit kayo constipated, then makakadagdag na tulong ito. Simple lang daw ang paggawa ng okra-infused water ni Jason. Ang mahalaga, siguraduhing fresh ang okra. At least kumuha ka ng 3 piraso at hiwain mo ng maliliit. Ilagay sa isang garapon o paso, lagyan ng normal na temperatura ng tubig. Saka ibabad ang okra sa loob ng 6 na oras. At pagkatapos ng 6 na oras, pag ito ay nagmukhang jelly na, pwede na itong inumin. Ang inumin na ginagawa ni Jason ay isa lamang ho sa mga paraan para makagawa tayo ng tinatawag na vegetable or fruits-infused water. Ito po yung paglalagay ng iba't ibang mga gulay o kaya prutas o maging yung mga herbs and spices sa inyo pong tubig na ayon sa mga eksperto ay maraming dalang benepisyo sa ating kalusugan. Kaya naman drink your water with a twist daily. Cheers! Pero paalala ni Doc Oyi, mas mabuting mainom ang vegetable or fruits-infused water sa loob lamang ng 6 na oras. May mga gulay na madaling mabulok na kung sakasakali baka naman mag-cause pa sa inyo ng karamdaman kung ito ay mag-cause ng contamination sa tubig na inumin ninyo. As long as hindi nakaka-apekto dun sa lasa ng tubig kasi yung iba apektado sila pagka may konting lasa yung tubig. Lalong-lalo na hindi ito gamot. Ito ay makakatulong lamang para makadagdag dun sa pangangailangan ng sistema ng ating katawan. Ang mga anak ko po, to be honest, grabe po ang mga resistensya nila. Pagdating naman po sa pangangatawan ko, bibihirang-bihira po ako nagkakasakit. Ang asawa ko, healthy rin. Ang mga biyanan ko, mga senior na po. Pero hindi mo mahalataan kung kumilos talagang bigay todo, malalakas ang pangangatawan. Physically fit dahil nga po sa mga ginagawa naming pag-take ng mga herbal. At ang paalala ng nurse ng bayan na si Nurse Abby, mga ka-Pinoy MD, huwag kakalimutan, drink your water mga B, para laging happy and healthy. Munti man sa inyong paningil ang mga gulay na pupwedeng kainin at inumin, may benepisyo pa ring sari-sari na malaki ang tulong sa kalusugan natin. And for our last question, eto naman, Doc, meron daw protein trace yung kanyang urinalysis. Ano bang ibig sabihin yan? Ang tanong mula naman kay Ara. Ara, dapat ang protina o pag may findings ka ng protina sa ihi, yan ay hindi normal, no? Kasi dapat ang protina, nandun lang siya sa loob ng ating blood vessel. Kasi ang protina, ang siyang hahatak, no, ng fluid component ng ating dugo pag ito ay lumalabas sa blood vessel. Kung itinatapon mo ang protina, indikasyon ito na maaring ang iyong kidneys, no, yung filter nito ay butas-butas na, no? So, kaya natatapon ng protina. Pag ito ay nagprogreso, magdudulot yan ng maraming komplikasyon or kondisyon kung saan makakaapekto talaga sa iyong kalusugan. Kung minsan naman, pwedeng acute lang yan dahil minsan pag masyadong mataas ang antas ng protina na nakain natin, pwede magdulot yan ng pagtapon ng protina. Or kung ikaw ay may lagnat nung kinuha itong urinalysis mo, pwedeng temporary lang yung pagkakita natin ng protina sa iyong ihi. Pero pag yan ay nag-persist, Ara, lalo na kung tumaas pa yung bilang, no, from traces maging +1, +2, nako, kailangan mo na talagang kumonsulta sa doktor, particular na sa isang nephrologist, para malaman ang sanhi kung ano ang dahilan bakit nasisira ang trabaho or
kapasidad ng iyong kidneys. Thank you so very much, Doc Oy, sa pagsagot at syempre sa paggabay sa amin, lalo na dun sa mga nagpadala ng kanilang mga katanungan. And of course, keep them coming. Padala nyo lang yung mga katanungan nyo dahil baka who knows, yung mga susunod na katanungan namin, mabasa na ho namin for our next episode. Magsilbi sana itong warning para sa ating mga riders na bumabiyahe ng tanghali. Sa social media, ito ang mainit na pinag-uusapan. Ang video ng vlogger na si Sherilyn Torcelino o mas kilala sa social media bilang Goddess Moto. Isang security guard ang bumuhat sa kanya at isinakay siya sa wheelchair. Ano kaya ang nangyari kay Goddess Moto? Ang buong kwento, mamaya. Astigin. Palaban. At diyosa ng kalsada. Ganyan kung ilalarawan ang lady rider na si Sherilyn Torcelino o mas kilala sa social media bilang si Goddess Moto. Actually, before, hindi talaga ako mahilig sa motor and I'm really scared kasi lalo na nakikita ko maraming mga aksidente which is hindi naman natin, alam niyo yun, hindi natin maiiwasan. Hindi man daw niya hilig noon ang pagmumotor, pero nang minsang makita raw niya ang mga nagmomotorsiklo, na-intriga raw siya. At ang pinangarap niyang motorsiklo, big bike. Na-love at first sight talaga ako sa big bike kasi nga po, iba talaga yung itsura niya. Sobrang cool, parang ang cute-cute ng tignan kapag, lalo na kapag babae ka at nagmumotor ka. Kaya si Goddess nag-ipon at nagpursige para makabili ng pangarap na big bike. I really work hard to get my motorcycle na ginagamit ngayon. I work like ilang hours din a day and then onti lang yung pahinga just to get the motorcycle that I dream. Pero ang pagkahilig niyang ito sa pagbumotor, minsang naglagay sa kanya sa peligro. Magsilbi sana itong warning para sa ating mga riders na bumabiyahe ng tanghali. That happened around April. Galing akong Trece Martires, Cavite, and from Trece Martires, Cavite to SMX Convention is around 66 kilometers yung layo niya. So ang biyahe is, sabihin na natin 2 hours maximum kapag sobrang traffic talaga. And then, yun, habang nagbabiyahe ako, I do stop over 4 times already. PM and sobrang traffic nung oras na to at sinabayan pa ng sobrang init din ng araw. Ramdaman ko na yung nahihilo and parang pinagpapawisan na ako ng sobra. Matatandaan nitong mga nakaraang linggo, umabot sa mahigit 50 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lugar sa bansa. Hinala ni Goddess noon, nakaranas siya ng heat exhaustion. Bagamat talagang masama raw ang kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon, patuloy pa rin daw siyang humataw sa mga kalsada. Pinilit ko sa sarili ko na parang wala lang siguro to. Siguro normal na parang nahihilo lang ako. Tanong-tanong na ako kung saan ba yung malapit na parking kasi parang hindi ko na talaga kaya. Time na nandun ako sa parking, yun na yung time na talagang sobrang hilong-hilo na ako. Naninigas na yung daliri ko. Nakaganyan kasi ako usually pag humahawak ako sa brake. Ngayon, pag ganun na talaga ako kasi that time naninigas na siya. Like parang gumaganon na siya. And then sabi ko, inovertikan ko na yung mga nakapila. Dahil nga raw sa sobrang panghihina noon, itinabi na lamang daw niya sa gilid ang kanyang motor. Hindi ko po in-expect na pagbaba ko, nanlambot po bigla yung tuhod ko. Napasalampak na po ako sa lapag. Mabuti na lang daw, agad rumisponde ang security guard at ilang motorista na nakakita sa kanya. Nung tawag po agad sila ng medic. Ang viral video ni Goddess, ipinakita namin sa isang general medicine doctor. Most probably yung nangyari talaga sa kanya is heat exhaustion. Kitang-kita naman dun sa sintomas na ipinakita niya, yung actually nawalan siya ng malay, no?
Ang heat exhaustion ay isang kondisyon kung saan tumataas ang temperatura ng katawan pag ito ay nai-expose sa mga lugar na matindi ang init. So yung katawan natin, meron siyang mechanism para makapag-cope up sa sobrang init. Sa heat exhaustion, hindi na kayang makakope up ng katawan natin doon sa sobrang init na yun. Una raw mararamdaman ng taong dumaranas ng heat exhaustion ay ang matinding pagkauhaw. Na dahilan kung bakit ang pasyente nakakaramdam ng pagkahilo at muscle cramping. Heat exhaustion kasi may dalawang klase niyan. Yung isa is yung water depletion at yung ating electrolyte depletion. Tulad nung nangyari sa video, pwede ka ring mawalan ng malay. Sa heat exhaustion, humihina ang pulso ng pasyente. Habang kapag na heat stroke, bumibilis ang pulso at heart rate ng pasyente. Samantala, ng mga oras daw na yon, si Goddess dadalhin na sana dapat sa ospital. So, nung nahimas-himasan na po ako, sabi ko po, wag na po, hindi na po ako magpapadala sa hospital. Tatawagan na lang po yung relative namin para sunduin ako by car. Yung cousin ko kasi that time, she was panicking dahil bakit naninigas yung kamay niya. So what I did is minasage ko lang yung kamay niya muna kasi yun yung sabi ng medic. Yung isa pong medic, hawak po siya para mag-paper bag para makahinga siya na maayos. Pero kinabukasan, si Goddess kumonsulta pa rin daw sa doktor para masigurong hindi heat stroke ang kanyang naranasan. Ang sabi po sa akin ng doctor is, ang tawag daw po doon sa nangyari sa akin is hyperventilation. Nagkaroon po ako ng anxiety and panic attack. Hindi na ako makahinga and naninigas yung mga daliri ko because of anxiety and at the same time, nagsabay din yung panic ko na baka may mangyari sa akin or baka mapano na ako, bakit ganun, ganyan. Pwedeng mangyari ito ng sabay na pag ikaw ay nagkaroon ng heat exhaustion, pwede ka na ring mag-panic that would lead to that panic attack. Ayon pa sa eksperto, ang unang pupwedeng gawin kapag nakakaranas ng panic attack ay ang brown bag breathing o yung paghinga gamit ang brown bag. Pag nag-hyperventilate ang isang tao, sobrang dami ng oxygen na pumapasok sa katawan niya at nagkukos ng muscle cramps. Yun na yung naninigas yung kanyang kamay. So, to counteract yung symptoms, bigyan nyo siya ng brown bag. Kung sakali namang makakita ng taong nakakaranas ng heat exhaustion, mainam na dalhin siya sa isang malilim o malamig na lugar. Tsaka alisin ang kanyang damit para guminhawa ang katawan. Painumin ito ng tubig para ma-replenish at mapalitan ang fluid loss ng katawan. At punasan o hilamusan siya ng malamig na tubig. Mas maganda na before tayo gumawa ng activity na may expose tayo sa isang lugar, better kung uminom tayo ng plenty of fluids or any electrolyte drink. Mainam din daw na umiwas sa caffeinated at alcoholic drinks kung ma-expose sa initan. Mga drink na to, ang caffeinated drink at ang mga alcoholic drinks, mas nakakapagpa-dehydrate yan sa isang tao. Sa kabila naman daw ng nangyari, si Goddess patuloy pa rin daw aarangkada sa kanyang hilig, ang pagmamotorsiklo. Yes po, magmamotor pa rin po ako. Hindi po ako matitinag ng nangyari sa akin. Pero syempre, safety precaution pa rin. Every time nagra-ride ako, it's either morning or hapon. So yung mga wala na talagang init, yung medyo malamig-lamig na or gabi, ganun na lang. Kaya kapuso, sa susunod ninyong arangkada sa kalsada, laging magbaon ng ibayong pag-iingat at pagiging alerto. Tandaan, importanteng healthy at malayo sa kapahamakan. Samantala, nakisang oras na naman po tayo ng masaya at makabuluhang kwentuhang pangkalusugan dito po sa Pinoy MD. At kung gusto niyo po lagi maging updated sa mga usaping pangkalusugan, lagi po kayong tumutok sa Pinoy MD Facebook page. Ganon din po sa Facebook page naman ng GMA Public Affairs, maging sa kanilang YouTube channel. Hanggang sa susunod na Sabado, kita-kits po tayo 6 to 7 in the morning dito po sa inyong Kapuso Network. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season, nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang
lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po si Doc Oy, ang inyong wellness doctor. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD. MD.